Pero ang totoo, tama ang ginawa ng Senado na pinakinggan ang resource person. Hindi ko alam ng mga congressman yan. Ang alam lang ng congressman, basta magtanong kami, pag hindi namin gustong sagot, contempt kayo. Ganun lang ang buhay ngayon. Contempt. Parang inaano ni Karen Davila dito, dati kayo magkakampi. Hindi. Oo, dati kami magkakampi. Pero meron nga kami pinaglalabanan ngayon. Tandaan ninyo, ha? Si Pangulong Duterte ang pinuno ng PDP, nakalaban nito. Ano ba sinabi niya? Di ba? Ano ba sinabi niya? Pinangunahan niya ngayon si Pimentel. Di ba? Yung death squad, inamin niya. Talagang gigil na gigil si Madam Karen, ha? Kasi nga, mali yung konsepto mo ng resource person, kaya maraming mga Pilipino ang nagulat sa ginawa ng Senado. Pero ang totoo, tama ang ginawa ng Senado na pinakinggan ang resource person. Kasi, ang gusto ata nila ay katulad sa Kamara na nag-imbita, hindi naman pinagsalita. Tinanong, yes or no? Yes. Sinungaling ka, contempt, kulong. Ano to? Nung panahon ba ganito? Pagka sabing, hindi po, sinungaling ka, kulong. Hindi, tanungin ko kayo, anong mas tama doon? Inimbitahan kang resource person. Nung sinabi mo yung alam mo, biglang, hindi ganyan. Ito alam ko kaya kulong ka. Wag nyo nang tawaging resource person. Hindi, totoo po. Wag nyo nang tawaging resource person. Wag nyo nang isulat sa papel na I am a resource person. No, we are inviting you as a resource person. Wag na. Ano mo na lang dyan? We are inviting you to accuse you of implementing the war on drugs. Ganun na lang. Hindi, feeling ko kasi yung iba dyan, lalo na yung mga hindi abogado dyan, sobrang frustration nila na maging abogado, bobo. Hindi naman sa lahat ng abogado matalino, pero siguro frustration nila maging abogado, bobo sila. Ngayon bigla silang naging congressman dahil may pera sila. Magpipiling abogado na sila. Hindi, tama ako. Ikaw mali. Ikaw mali. Tama ako. Kulong ka. Hindi pwede yan. Pag hindi ko gusto yung yung alam mo yun. Ganun, so, di ba, sanuin ko kayo, sino, sa tamang ordinaryong Pilipino, di ba? Sino sa tingin nyo mas sira ang ulo? Di ba? Sino ang mas sa tingin nyo sablay? Walang iba kung hindi yung kung paano ang approach ng Kamara pagdating sa mga resource person. Tuloy natin to. Play. No, hindi naman. Even if I had the power to cite in contempt, the question is, would I have? Ayan ang tanong niya. Even if I have the power to cite in contempt. Kasi sinasabi niya na una, wala akong power. Pero even if I have the power to cite in contempt, ito sagot niya. Dito, ang ganda ng sagot niya. Exercise the power. I don't think that we have crossed any line to have cited the former president in contempt, di ba? I mean, at saka you do not do that unnecessarily kasi that's why it's a hearing before a legislative body. You know that there is some politics involved. Sometimes the person would want to be cited in contempt, hindi ba? So, ingat din tayo, we don't give in to the plan or to the desire of that person. So but at any rate, that subcommittee has no power to cite in contempt. The point is, okay, the plan was to end at 4 o'clock. We ended at around 7 o'clock. So we had three extra hours. Garma was not there. Yan. Leonardo was not there. Espinosa was not there. Yan ang problema kasi. 'Di ba bakit? Yung mga katulad nila Garma, Espinoso, at saka kung sino-sino pang mga kinuhang resource person ng Kamara, meron niyang allegation na hindi nila pina-attend, 'di ba? Na kasi nga mabubuking yung kanilang script, mabubuking po ng Senado. Tulad nung nangyari kay Grijaldo nabuking na pinipilit lang sila sa script na 'yon. So, hindi nila pina-attend to mga to.
So, merong extra time na sino pagsasalitain pa doon sa extra time? Si De Lima about war on drugs. Nakakulong siya nung time na yon. Wala siyang alam doon. Hindi naman pwede. So, ang tinanong, kung sino yung nag-implement ng war on drugs? Si Pangulong Duterte. Tapos kasalanan pa ng Senado. Kung pinaatin nyo sana yung mga hinayupak na nagsinungaling dyan, di sana nakapagsalita sila. Kasalanan nyo rin, Kamara. So, we give it to this witness who rarely makes public appearances or official appearances before government bodies. Let's give it to him. Okay, salita na salita. Pero ang ano doon is, ang iba kasi na paulit-ulit, siguro mga 3 to 4 times na sabi. Pero okay, let us, because that is also valuable for us investigators to see kung consistent ba yung, even if you repeat something, are you consistently repeating something? So, we will now be... Alam mo, Senator Pimentel, hindi kasi nila alam yan eh. Sa kanila, kasi alam mo, yan ang isang bagay na malalaman mong isang tao ay nagsasabi ng totoo. Consistent, ika nga. Kahit iba-ibahin mo yung style of questioning o iba-ibahin mo yung words na ginagamit mo pang tanong. Pero iisa ang dapat isagot doon. Hindi ho magbabago yon. Kasi nga po, hindi ka nagsisinungaling. Ganun po ang nangyari kay Pangulong Duterte. As a matter of fact, yung speech niya noong 2016 hanggang ngayon iisa. So alam mo talagang iisa yung sinasabi niya. Hindi ho alam ng mga congressman yan. Ang alam lang ng congressman, basta magtanong kami, pag hindi namin gustong sagot, contempt kayo. Ganun lang ang buhay ngayon. Contempt, di ba? Kasi nga, ewan ko, kung bobo, di marunong magtanong, o baka naman talagang gusto lang nila mag-contempt. Gusto lang nilang parusahan. Kung ano lang yung gusto nilang marinig, yun lang ang itatanong nila. At pag hindi tama ang sa kanilang pananaw, yung sagot, wala, yari ka. Convinced that, okay, this is really his stand on this particular issue because he stated it 3 times and the statement is really perfectly the same. So that may value din po lahat yun. But we could have ended it actually 2 hours earlier. Pero since my next commitment got also moved, so that means I had time. So I allowed it. Nandun na eh. Nandun na siya, sayang. But did you feel any pressure? Because at one point in time, you were actually a supporter of former President Duterte. You were a believer. Before the whole PDP Laban issue, you were one of those who supported Duterte early. Right? Did you feel that kind of a pressure? Well, I'm no longer his supporter now. We have a pending case before the Supreme Court. Tama. So we have our political differences. We do not communicate. So I parang may ano ba yung kasabay, hindi na kami close. So he has absolutely zero influence over me, especially on the way I think. So when I write the committee report, our past relationship, our past friendship, our past dealings will have zero influence over me. And but also, ito lang dadagdag ko, even our present disputes will also not affect my way of thinking. I will just look at the evidence. I will follow the evidence. Hindi ko sasabihin na guilty itong taong ito dahil nag-away kami sa control of a political party. Ang layo na nun eh. And I'm not that kind of a person. I want to be fair. But what is there? I need to look at what is there. What is the evidence? Okay. And I wanted to add also, I mean, I think... Diba? Ito, sinabi pa lang ni kasi parang inaano ni Karen Davila dito, dati kayo magkakampi. Pwede, oo, dati kami magkakampi. Pero meron nga kami pinaglalabanan ngayon. Tandaan ninyo, ha? Si Pangulong Duterte ang pinuno ng PDP, nakalaban nito. Di ba? Na ngayon, sa katunayan, tumakbo pa nga siya, napilitan siyang tumakbo sa ibang partido. Dahil hindi niya magamit yung PDP kasi nga nandun pa nagkaroon na ng I think ng isang desisyon na nagpapabor sa kila Pangulong Duterte na ang gagamit noon ang Pangulong Duterte. O kaya nga ngayon maraming tumatakbong senador
under sa PDP ni Pangulong Duterte. So sa madaling salita, kung may bitter at bitterness lang, dapat itong si Coco Pimentel lang may bitterness kay Pangulong Duterte. Pero kita nyo naman, pinagbigyan niya pa rin at hindi ho siya dahil nagbibigay ng pabor, ika nga, kay Pangulong Duterte. Hindi ho. Tama lang kasi talaga yung ganong klaseng approach pagdating po sa Senate hearing o sa mga hearing. Dapat ganon talaga pinagsasalita yung inimbitahang resource person. Let's say, not as a journalist, but as an ordinary viewer, it's actually a minus when you have legislators grandstanding, right? So when you watch a hearing, for example, you want to hear, gusto mo pakinggan yung kwento ng isang witness. What you have some legislators, whether in the lower house or in the Senate, they want to take that opportunity to grandstand, di ba? Senator, seeing it. Hindi mo na marinig. But what happened is actually with Duterte being allowed to speak, if you ask any ordinary viewer, more was revealed. So if I were to ask you, what kind of information do you believe was highlighted and important that Duterte admitted in the Senate? Well, number one, he Number admitted there was a Davao Death Squad. that there was a Davao Death Squad. Of course, that Ikaw na, kinungkonklud mo, tinanong mo, tapos kinungklud mo na rin naman eh. Kasi tinatanong niya, sige, tama nga naman, resource person, pinagsasalita, okay na yan, tama na yan. Settle na tayo, hindi na tayo makipagtalo dyan, tama yan, resource person. Kasi tama nga naman, may mga congressman o mga lawmakers na daldal ng daldal, di na napagsalita yung ano. Yun siya sabi ni Karen Davila eh. So let's go to the yung laman ng kanyang sinabi. Ano ba sinabi niya? Di ba? Ano ba sinabi niya? Pinangunahan niya ngayon si Pimentel. Di ba yung death squad, inamin niya? Talagang gigil na gigil si Madam Karen, ha? Gigil na idiin si Duterte. Hindi naman diin, ikaw naman banat, bay.